May kanya-kanya tayong mga ambisyon sa buhay. Pero paano mo nga ba ito makakamtan kung madami ang hindi naniniwala sa iyong kakayahan? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Sarah. Uy Leia, sigurado ka ba? Makikipagkaibigan ka dyan? Kung ako sa'yo, lalayo na lamang ako dyan. Ikaw din, baka gusto mo rin mag-amoy isda. Malakas na nagtawanan ang buong klase. Ngayong araw, si Sarah na naman ang tampulan ng tukso dahil sa kanyang itsura at lumang damit. Kakaiba siya sa karamihan, hindi lamang sa kanyang pananamit, kung hindi pati na rin sa tahimik at mahinahon niyang ugali. Lumaki siya sa isang napakahirap na buhay. Kasama lamang ni Sarah ang kanyang nanay na walang sawa nagtataguyod sa kanilang dalawa. Bata pa siya noong pumanaw ang kanyang ama. At mula noon, mas naging mabigat na nga rin ang kanilang pinagdadaanan. Wala siyang mga kamag-anak na malapit para damayan sila dahil ang mga ito ay nasa malalayong lugar. Kaya't ang dalaga, sa kabila ng mga pagsubok, natuto na nga rin siya maging matatag at magsikap sa kanyang sariling pangarap. Umalis ka na lang sa tabi ko, Leia. Kaya kong tiisin lahat ng pinanukso nila sa akin. Basta huwag ka lang madamay. Mabait na sagot ni Sarah sa kanyang matalik na kaibigan. Iniiwasan nga rin kasi niya na madamay ang mga tao na nasa kanyang paligid. Ano ka ba naman, Sarah? Hindi rin naman ako nagpapa-apekto sa kanila eh. Huwag mo na lamang silang pansinin. Alam mo rin naman ang mga yan. Kahit ano pang magandang bagay ang gawin mo, pagtatawanan ka pa rin nila. Ang mabuti pa, Sarah, pumunta na lamang tayo sa parke mamaya para kahit papaano malibang ka. Masayang suwestyon ni Leia. Pero mabilis na nawala ang ngiti sa mukha nito noong makita niya ang pag-iling ni Sarah. Pasensya ka na, Leia. Pero hindi rin ako pwede mamaya eh. Kailangan ko din kasi pumunta sa palengke mamaya para tulungan si nanay sa pagbebenta ng mga isda. Kapag hindi kasi siya nakauwi ng maaga, baka abutin na naman siya ng 10 oras ng gabi. Sige Sarah, walang problema. Sa susunod na lamang. Basta kapag may bakante kang oras, magsabi ka lang sa akin ha. Nakangiting tinanguan ni Sarah ang kaibigan. Noong matapos ng maaga ang kanyang klase, dali-dali nga siyang pumunta sa palengke. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot noong makita niya ang kanyang nanay na pawis sa pagtatawag ng mga customer. Subalit wala pa nga rin bumibili sa kanilang tindahan. Uy Nay, magpahinga na po kayo. Ako na po ang bahala dito. Mabilis na isinuot ni Sarah ang isang apron at handang-handa na nga rin siya sa trabahong pinasanayan na rin niya. Aba anak, bakit nandito ka? Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Umuwi ka na lamang ng maaga. Hindi ba't may exam ka pa rin bukas? Nag-aalalang sambit ng kanyang nanay na si Rowena. Marami pa naman po akong oras mamayang gabi para makapag-aral. Mas gusto ko po na tulungan kayo ngayon para makabenta tayo. Kaagad na nga rin nag-umpisa si Sarah na tulungan ng kanyang nanay. Nakangiting nagtawag siya ng mga customer. Sa sobrang tiyaga niya, maya-maya pa ay mayroong isang customer ang bumili sa kanya. Tuwang-tuwa talaga siya sa kakarampot na pera na kanyang natanggap. Dahil sa wakas, may panggastos na nga sila para sa mga susunod na araw. Nay, nakabenta na po ako. Sabi ko naman po sa inyo, di ba? Mas makakatulong po ako dito sa palengke. Pagmamalaki pa ng dalaga. Subalit sa halip ng isang matamis na ngiti ang makita niya sa mukha ng kanyang nanay, kabaliktaran lamang ang naging reaksyon nito. Nay, may problema po ba? Bakit mukhang napakarami niyo pong iniisip? Kaagad na nga rin niyang tinabihan ng kanyang nanay na kanina pang nakaupo at malayo ang tingin.
Wala naman anak. Nalulungkot lamang ako sa tuwing nakikita ko na isang napakahirap na buhay ang naibigay ko sa'yo. Pasensya ka na talaga anak ha. Kailangan mo bang maranasan ang lahat ng to dahil mahirap tayo. Halos paiyak na sambit ng kanyang nanay na si Rowena. Nay naman, huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Kahit naman po kasi ganito ang buhay natin. Masayang masaya naman po ako dahil napakabuting nanay niyo po sa akin at sinusuportahan niyo po ako sa lahat ng mga pangarap ko. Hindi rin naman po permanente ang paghihirap na nararanasan natin ngayon. Darating din po ang araw na makakapagtapos po ako ng pag-aaral at magkakaroon ng magandang trabaho. Pagpapakalma ni Sarah sa kanyang nanay at pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Sa totoo lang kasi anak, hindi ko rin nagugustuhan sa tuwing tinutokso ka ng mga kaklase mo dahil sa trabaho ko. Kapag hindi ka na komportable sa eskwelahan mo anak, magsabi ka lang sa akin. At ako na rin mismo ang kakausap sa kanila. Hindi rin kasi talaga tama ang ginagawa nila sa'yo. Napakasakit sa akin yan bilang nanay mo. Nay, ayos lang po ako. Malaki na po ako, Nay. Kaya hindi nyo na rin po kailangan na mag-alala pa para sa akin. Mabuti pa po, maaga na lang nating isara ang tindahan natin para makapagpahinga na rin po tayo. Nakangiting sagot ni Sarah. Sige anak, ipagluluto na lang kita ng hapunan. Pagpasensyahan mo na dahil mga tirang isda na naman ang uulamin natin ngayon ha. Mauna na po kayong umuwi, Nay. Ako na po ang bahala na maglinis dito para hindi ka na po masyadong mapagod. Mabilis na napawi ang lungkot sa mukha ni Rowena noong mapagtanto niya kung gaano talaga kabait ang kanyang anak. Minalas man siya dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng isang marangayang buhay. Labis naman ang swerte niya dahil nasa tabi niya ang kanyang anak na si Sarah na mataas ang pangarap sa buhay. Samantala, matapos na maisara ni Sarah ang maliit nilang pwesto sa palengke, pauwi na nga sana siya noong makita niya si Aling Nena. Ang matandang suki niya sa mga paninda niyang isda. Halatang napakabigat ng dala nitong bayong, kaya mabilis nga siyang lumapit dito para tulungan ng matanda. Aling Nena, ako na po ang magbibitbit ng mga gamit niyo. Doon din naman po ako sa kanto niyo dadaan eh. Alok nito, kaya napangiti talaga ang matanda. Naku iha, maraming salamat at dumating ka. Sa katunayan nga, kanina pang sumasakit ang kamay ko eh. Dahil sa bayong na to, hindi ko natatanggay ng alok mo. Walang anuman po Aling Nena. Kung kailangan niyo po ng tulong ko, dumaan lang po kayo sa pwesto namin. Lagi naman po ako nandoon tuwing hapon. Matapos kunin ni Sarah ang mabigat na bayong, sinabayan na nga rin niya ang matanda sa paglalakad. Teka Sarah, nag-aaral ka pa ba? Opo Aling Nena. Huling taon ko na po ito bilang high school. Konting buwan na lamang po, magbubunga na rin ang lahat ng hirap ni nanay dahil magkakaroon na po siya ng anak na magkokolehiyo. Buong pusong pagmamalaki ni Sarah. Oo nga no, napakabilis talaga ng panahon. Nakakatuwa naman ang kasipagan mo. Siya nga pala, isang guro ang anak ko. Sige Sarah, kakausapin ko na lang ang anak ko. Baka matutulungan ka niya na maghanap ng mga scholarships. Hindi maipinta ang matinding tuwa sa mukha ni Sarah noong marinig ang mga salitang yun. Talaga po, Aling Nena? Maraming salamat po. Napakalaki po nitong tulong para po sa pangarap namin ni nanay. Oo naman iya. Tama lang din naman kasi natulungan kita. Dahil bukod sa napakasipag mo sa pag-aaral, napakabuti mo ring bata. Sigurado ako Sarah, malayo pa ang mararating mo. Papuri pa ng matanda. Marami po kasing magagandang bagay
ang itinuro sa akin ni nanay. Sinabi niya po sa akin na ayos lamang kahit hirap kami sa buhay. Basta lumaki po ako na may puso at malasakit para sa ibang tao. Yun lang daw po kasi ang tanging bagay na maipapamana niya sa akin. Sana nga talaga, Sarah, marami pang dalaga ang maging kasing buti mo. O siya, iha, dito na ako, ha? Kinuha na nga ni Aling Nena ang bayong mula kay Sarah at pagkatapos ay kumuha ng pera sa kanyang wallet. Tanggapin mo ito, iha, para mayroon ka namang pambaon ngayong linggo. Naku, Aling Nena, wag na po. Mabilis na pagtanggi ni Sarah, subalit masyado nga siyang pinilit ng matanda. Naku, Sarah, tanggapin mo na yan. Ilang beses mo na akong tinulungan, kaya hindi ako papayag na ikaw naman ang hindi tumanggap ng tulong. Sige na, pambili mo rin yan ng pagkain sa eskwelahan. Walang nagawa si Sarah kung hindi tanggapin ang perang inalok ng matanda. Para hindi nga rin masayang ang tulong na ibinigay nito, mas lalo nga niyang pinagbuti ang pag-aaral. Subalit, sa kabila ng lahat ng mga pagsisikap niya, paulit-ulit pa nga rin ang panunuksong nararanasan niya mula sa kanyang mga kaklase. Isang araw, nagulat na nga lamang siya dahil nakasulubong niya ang mga ito sa palengke. Uy, Sarah, ikaw ba yan? Natatawang tanong ni Nadia. Kasama pa nga nito ang iba pa nitong mga kaibigan na puro matatapobre. Nadia, pwede bang tsaka nyo na lamang ako pagtripan? Marami pa akong gagawin. Sambit ni Sarah sa mga ito. Pero lalo nga lamang siyang pinagtawanan ng kanyang mga kaklase. Tingnan mo nga naman, Sarah, oh. Bagay na bagay ka talaga dito sa palengke. Kung ako sa'yo, huwag na lamang mag-aral. At dito ko na lamang palagi para hindi mo na rin kami napeperwisyo sa malansa mong amoy. Sigaw naman ni Gina. Napatingin si Sarah sa kanyang suot na damit. Maayos naman ito. Hindi nga lamang mamahalin at kagandahan katulad ng suot ng kanyang mga kaklase. Hindi rin naman siya mabaho dahil araw-araw nga siyang naliligo. Sa kabila ng katotohanan yun, hindi niya lubos maintindihan kung bakit madalas pa nga rin siyang inaapi ng kanyang mga kaklase. Bakit ba palagi napakainit ang dugo niyo sa akin? Wala naman akong kasalanan sa inyo, ha? Tinatanong pa ba yan, Sarah? Bukod kasi sa napakapabida mo sa klase, nakakatawa pa yung itsura mo. Bakit mo naman kasi pinagpipilitan mo pa ang sarili mo na mag-aral? Sigurado naman, wala kang mararating sa buhay. Tandaan mo yan. Dugtong pa nga ni Nadia. Pasok sa kanang tenga at labas naman sa kabila. Yun ang paulit-ulit na ginagawa ni Sarah para nga hindi ito makapekto sa kanyang sarili. Ang mabuti pa talaga, Sarah, gayahin mo na lang ang nanay mo na tindera lang ng isda. Sa tuwing dumadaan kami sa pwesto niya, natatawa na lang kami sa kanya dahil walang bumibili sa kanya. Hindi ka ba naawa sa nanay mo? Sa kagustuhan mong makapag-aral, dagdag gastos ka lamang sa kanya. Yun ang napapala ng mga taong masyadong mataas ang pangarap sa buhay. Mas lalong naghihirap. Hindi nyo naman kasi kaya. Napakarami ng tiniis na masasakit na salita ni Sarah. At sanay na nga rin siya sa mga bagay na yun. Pero ngayong narinig niya ang mga salitang sinabi ng kanyang mga kaklase tungkol sa kanyang nanay, hindi na nga siya nakapagpigil pa na sumagot sa mga ito. Kahit kailan, hindi niyo ako maintindihan dahil wala naman kayo sa posisyon ko. Hindi niyo naranasang maghirap. Lagi kayo nakakain ng 3 beses sa isang araw. Samantalang kami, kapag mahina ang benta namin, wala rin kaming panggastos. Kaya anong karapatan nyo na pagsalitaan ng nanay ko na walang ibang ginawa kung hindi magtrabaho para sa akin? Naluluhang paliwanag ni Sarah. Sa pagbabaka sakaling sa araw na ito, titigil na nga ang kanyang mga kaklase sa panunukso sa kanya.
Ikaw talaga, Sarah, oh. Wala kaming pakialam sa mga kadramahan mo sa buhay. Kahit umiyak ka pa sa harapan namin, hindi ka namin magugustuhan. Hindi kami makikisama sa mahirap na tulad mo. Mapagmataas na sambit ni Ella. At pagkatapos, sa pilitan nilang inagaw ang lumang sapatos na suot ni Sarah. Ano ba ginagawa nyo? Ibigay nyo yun sa akin. Pagmamakaawa ni Sarah, pero parang mga bingi ang kanyang mga kaklase dahil hindi nga sila nakikinig sa kanyang mga sinasabi. Hindi pa nga sila nakontento sa ginagawa nila at walang awa nga nilang tinapon ang kanyang sapatos sa putikan. Mabilis itong dinampot ni Sarah bago pa man tuluyang mabasa. O ano? Nasasaktan ka? Yan talaga ang nababagay sa mga mahirap na tulad mo. Mas lalong bumuhos ang luha ni Sarah noong tuluyang masira ang kanyang sapatos. May sapat naman siyang ipon para bumili ng bago. Pero alam niya na hindi mo tutumbasan ng kahit anong halaga ang sapatos na yun. Dahil higit pa nga ito sa material na bagay para sa kanya. Muling sumariwa sa kanyang alaala kung paano niya nakuha ang suot niyang sapatos. Ang perang ipinambili dito ay bunga ng 2 linggong hirap at sakripisyo ng kanyang nanay na walang pagod na nagtatrabaho para matustusan ang kanyang pangangailangan. Dahil dito, labis nga talaga ang pagpapahalaga ni Sarah sa sapatos na ito. Kaya kahit 3 taon na nga niya itong ginagamit at halos sira-sira na, hindi niya ito magawang palitan. Sa huling pagkakataon, hinayaan ni Sarah ang kanyang mga luha na malayang dumaloy. Sa puntong yun, ipinangako niya sa kanyang sarili na balang araw, mararating niya ang kanyang mga pangarap. Gagawin niya ang lahat para magtagumpay at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang nanay na siyang tanging kakampi niya sa lahat ng mga bagay. Makalipas ang 4 na taon, nakapagtapos na nga si Sarah sa kolehiyo. Isang bagay na matagal na nga niyang pinapangarap. Kilala nga siya bilang pinakamagaling na estudyante sa kanilang universidad. Kaya noong makapagtapos na nga siya, hindi na nga rin nakakapagtaka na napakaraming oportunidad ang nagbukas para sa kanya. Hindi man niya inaasahan, natanggap siya agad sa isang malaking kumpanya bilang engineer. Dahil sa kanyang dedikasyon, talino at natatanging husay, mabilis nga rin tumaas ang kanyang posisyon. Unti-unti, nakakaahon na nga siya mula sa hirap. Nakapagpatayo na nga siya ng sariling mansyon, nakabili ng mamahaling sasakyan, at nakapag-ipon ng marami. Bukod pa dyan, natupad na nga ang pangarap ng kanyang nanay. Naranasan na nga nito ang marangayang buhay na noon ay pinapangarap lamang nila. Sa tuwing may pagkakataon nga rin, ay magkasama nga sila nagbabakasyon sa iba't ibang bansa. Buong akala ni Sarah, nasa kanya na nga ang lahat ng tagumpay, yaman at kasiyahan. Subalit isang araw, isang simpleng insidente ang nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo sa buhay. Papauwi na nga siya noon galing sa palengke nang bigla nga siyang matapilok. Napalood siya at ang mga tao sa kanyang paligid ay agad siyang pinagtawanan. Sa mga sandaling yun, bumalik kay Sarah ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang mga panahon na lagi siyang tampulan ng tukso at pang-aalipusta. Ano ba naman yan? Dahil sa pagingilamba mo, natapon patuloy itong mga paninda ko. Sigaw ng masungit na tindera habang pinupulot ang mga gulay at prutas na nagkalat sa sahig. Kahit na maraming tao ang nakakita sa kanyang kalagayan, wala man lang talaga ang nagtangka na tumulong sa kanya. Babayaran ko na lamang po, magalang na sagot ni Sarah sa masungit ng tindera. Aba iha, paano mo naman babayaran ang lahat ng to kung wala ka namang pera? Tingnan mo nga yung itsura mo, suot mo pa lang, mukhang wala ka ng pambayad sa akin. Dugtong pa nga nito.
Bagamat nakakaangat na nga kasi sa buhay, mas pinili pa rin kasi ni Sarah na maging simple. Kaya't sa unang tingin sa kanya, wala talagang mag-aakala na isa nga siyang magaling na engineer na nagtatrabaho sa isang napakalaking kumpanya. Hindi ko naman po sinasadya. Magkano po ba ang mga gulay na yan? Babayaran ko po. Natawa na lamang sa kanya ang tindera matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Ang kulit mo rin talaga, no? Huwag mo na nga bayaran. Tingnan mo nga kasi, mas nakakaawa pa ang itsura mo kaysa sa mga daga. Sa susunod kasi, huwag ka nang lalampalampa pa kung ayaw mong pagtawanan ng maraming tao. Ang mabuti pa rin, umalis ka na lang sa harapan ko. Ayoko nang malas sa negosyo. Walang nagawa si Sarah kung hindi ang labis na mapahiya habang patuloy na nagbubulong-bulungan ang mga tao sa kanyang paligid. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang misteryosong lalaki ang lumapit sa kanya at inabot nga nito ang kamay nito sa kanya. Inalalayan siya ng lalaki para makatayo. Nang mag-angat si Sarah ng kanyang tingin, tumambad sa kanya ang isang napakagwapong lalaki. May angking tikas, elegante ang suot at mukhang mayaman. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Nahihiya namang tumango si Sarah na ngayon ay hindi makapagsalita dahil sa kaba at gulat. Buong akala niya hanggang doon na lamang ang tulong ng lalaki. Pero sa kanyang pagkabigla, nakita niya ito na walang pag-aalinlangan na binunot ang kanyang wallet. Kumuha ito ng pera at iniabot nga ito sa masungit na tindera. Babayaran ko na po ang lahat ng mga paninda nyo. Pero sana, Ale, sa susunod, huwag na po kayo mapagmataas at magsalita ng masakit sa ibang tao. Napahiya na lamang ang tindera nang marinig ang mga salitang yun. Pasensya na po. Nakatungong sambit ang tindera. Matapos ang maikling pakikipag-usap sa tindera, muling tumingin ang lalaki kay Sarah. Miss, sigurado ka bang walang masakit sa'yo? Opo. Wala namang masakit. Maraming salamat. Pasensya na rin at naabala pa kita dahil sa nangyari. Huwag mo nang isipin pa ang bagay na yun. Ang mabuti pa, ihahati na kita. Ako na rin ang magdadala nitong basket mo. Bukod kasi sa mga taong matapobre, marami rin talaga ang masasamang loob dito. Mabilis namang tumanggi si Sarah. Hindi na kailangan. Malaki na ang naitulong mo sa akin. At isa pa, hindi naman malayo ang biyahe ko. Diyan lang ako sa kabilang kanto. Nahihiyang pagtanggi niya. Huwag ka nang maya sa akin. Doon din naman ako dadaan eh. Tara, sumabi ka na sa akin. Nang dahil sa pagtulong ng lalaki, hindi na nga rin nakatanggi pa si Sarah sa alok nito. Wala siyang nararamdamang kahit anong bahid ng kaba, kaya komportable nga siyang sumama dito. Noong makasakay na nga sila sa loob ng kotse, hindi na nga rin niya napigilan pa ang kanyang sarili na magtanong. Matanong ko lang, bakit mo pala ako tinulungan kanina? Kahit hindi naman tayo magkakilala. Sumulyap saglit ang lalaki sa kanya bago nito ibinalik ang tingin sa pagmamaneho. Sa totoo lang kasi, naaalala ko ang sarili ko sa iyo noon. Dati kasi, madalas din akong tinudukso ng mga kaklase ko dahil lumaki ako na walang mga magulang. Kaya noong nakapagtapos ako ng pag-aaral, ipinangako ko talaga sa sarili ko na kapag may nakita akong taong pinagtatawanan o tinudukso, hindi talaga ako magdadalawang isip na tumulong sa kanya. Mahabang paliwanag ng lalaki na siyang nagpangiti kay Sarah. Nga pala miss, bakit din pala mukha kang takot na takot kanina? Muling tanong nito sa kanya. Muling bumalik sa isipan ni Sarah ang lahat ng tawanan
at mga maliit na kanyang naranasan noon. Sanay na kasi ako sa tuwing nakakarinig ako ng mga masasamang salita tungkol sa akin. Madalas ko na yung marinig galing sa ibang tao. Kaya siguro hindi na ako nakaimig pa kanina. At hinayaan ko na lang ang tindera na sigawan ako kanina. Baka kasi kapag sumagot pa ako, mas lalo lamang ako mapahiya. Nako miss, sa susunod, huwag ka nang papayag pa na malagay sa ganoong sitwasyon. Ikaw lang din talaga ang makakapagtanggol sa sarili mo. Kaya hanggat nasa tama ka, hindi mo dapat hayaan na pagtawanan ka nila o maliitin. Lumaban ka kung kinakailangan. Lihim na napahanga si Sarah sa kagandahang loob ng lalaki. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maranasan niyang maipagtanggol at napagtanto niya na masarap pala yun sa pakiramdam. Kaya't nung umakarating na nga sila sa mansyon, hindi na nga nagdalawang isip pa si Sarah na imbitahan ang lalaki sa loob. Nakalimutan ko palang ipakilala ang sarili ko. Ako nga pala si Nolan. Nakangiting sambit ang lalaki bago inabot ang kamay nito. Ako naman si Sarah. Masaya niyang tinanggap ang kamay ng lalaki. Inimbita na nga ni Sarah si Nolan na pumasok sa loob ng mansyon. Habang nililibot ni Nolan ang kanyang paningin, hindi niya maiwasang humanga. Ang bawat sulok ng mansyon ay punong-puno ng mga elegante at mamahaling mga kagamitan. May mga obra maestra sa pader, makinis na marmol sa sahig, at mga antigong muebles na bumabagay sa buong disenyo. Sarah, dito ka ba nakatira? Matapos na marinig ang tanong na yun, napagpasya ni Sarah na subukin ang lalaki. Napagtanto niya sa kanyang sarili na hindi pala dapat na ibigay niya kaagad ang buong tiwala niya sa lalaking ito, sapagkat ngayon lamang sila nagkita at nagkakakilala. Oo, dito ako nakatira. Pero hindi ako ang may-ari ng mansyon na ito, dahil labandera lang ako dito. Pagpapanggap niya, tinitigang mabuti ni Sarah ang magiging reaksyon ni Nolan, pero wala din naman naging pagbabago sa mukha nito. Sa halip, nanatili itong interesado sa kanya. Kamusta naman ang trabaho mo dito? Maayos naman. Sa katunayan, mababait ang mga kasama kong kasambahay dito, pati na ang amo namin. Mabuti naman, Sarah. Kung sakali mong gustuhin mo na umalis dito at maghanap ng ibang trabaho, sabihin mo lang sa akin ha, at tutulungan kita. Bagamat nalilito si Sarah sa ikinikilos ni Nolan, hindi pa rin niya inamin ang katotohanan sa tunay niyang pagkatao. Para nga panatilihin ang lihim, kinuntsaba nga ni Sarah ang lahat ng kanyang mga kasambahay na ituring lamang siya bilang isang simpleng labandera sa mansyon, para hindi mabuking ang kanyang kakaibang balak. Gusto niyang makita ang tunay na ugali ni Nolan, habang hindi pa nga nito alam kung gaano nga ba talaga siya kayaman at kung gaano na rin kalayo ang kanyang naabot. Samantala naman, si Nolan ay tila nasa alapaap dahil sa sobrang saya. Hindi niya maipaliwanag ang labis na tuwa noong makilala si Sarah. Mula pa sa unang sulyap, nahulog na nga kaagad ang kanyang loob sa babae. Hindi lang dahil sa kagandahan ni Sarah, kung hindi dahil na rin sa napakabuti nitong kalooban. Para nga kasi kay Nolan, may kakaibang dating si Sarah na hindi nga niya nakita sa ibang babae. Hindi ito mahilig sa mga material na bagay. Hindi rin mapagmataas. Sa lahat ng nakilala niyang tao, si Sarah nga talaga ang nag-iwan ng pinakamatinding impresyon sa kanya. Kaya't hindi maikakaila ang espesyal na damdamin na unti-unting nabubuo sa puso ni Nolan. Sa mga sumunod na araw, hindi na nga rin napigilan pa ni Nolan ang kanyang sarili. Nagdala siya ng napakagandang bulaklak at bumalik sa mansyon
para ibigay kay Sarah. Te, teka Nolan, sigurado ka ba? Para sa akin ba talaga ang mga bulaklak na yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Sarah. Para sa'yo nga ito. Nagustuhan mo ba? Nahihiyang tanong ni Nolan. Naramdaman naman ni Sarah ang pag-init ng kanyang pisngi dahil ito rin ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng bulaklak mula sa isang lalaki. Bakit mo ba ako binibigyan ng bulaklak? Sa pagkakaalala ko, hindi ko naman birthday. Wala rin naman ako matandaan ng kahit anong espesyal na okasyon. Pasensya ka na Sarah, dahil masyado akong padalos-dalos ngayon sa mga desisyon ko. Gusto ko lang talaga na meron ako maibigay sa'yo. Simula kasi noong usapan natin kahapon, hindi ka na rin nawala pa sa isipan ko. Gusto kitang makilala ng mas malalim. Walang pag-aalinlangan na pagtatapat ng lalaki. Sinabi ko na sa iyo ang totoo kong trabaho Nolan. Iba ako sa lahat ng mga babaeng nakilala mo. Hindi ako mayaman katulad nila. At wala talaga akong maipagmamalaki sa iyo. Sigurado ka ba talaga sa desisyon mo? Oo naman Sarah. Wala namang problema kung labandera ka. Isa yung marangal na trabaho. At nakikita ko naman na mukhang masaya ka sa ginagawa mo. Napangiti na lamang si Sarah sa tuwing naaalala niya ang mga nagdaang araw kasama si Nolan. Ramdam niya ang senseridad ng lalaki. At sa bawat sandaling magkasama sila, lalo pa nga rin lumalalim ang kanilang ugnayan. Bagamat ipinakilala niya ang sarili bilang isang labandera, hindi nga ito naging hadlang para kay Nolan. Sa halip nga din, itinuturing nga siya nito bilang isang mahalagang babae. Hindi dahil sa kanyang estado sa buhay, kung hindi dahil sa kanyang pagkatao. Sa napakadami ng aring matapobreng tao na nakasalamuhan ni Sarah, napagtanto talaga niya sa kanyang sarili kung gaano nga siya kaswerte na nakilala niya si Nolan. Dahil sa unti-unting lumalalim na ugnayan, naging mas madalas ang kanilang pagsasama. Madalas silang lumalabas, naglalakad sa parke, o kumakain sa mga tahimik na lugar. Nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at buhay. Mas lalong nakilala ni Sarah si Nolan bilang isang tao na mayroong mabuting puso. Isang araw nga, nagulat na nga lamang si Sarah dahil dinala nga siya ni Nolan sa isang napakagandang restaurant. Teka Nolan, masyadong mamahalin ang restaurant na ito. Sa tingin ko, kulang pa ang isang buwan kong sahod para ipangbayad sa mga pagkain natin. Pagpapanggap ni Sarah. Pero isang matamis na ngiti lamang ang isinagod sa kanya ni Nolan. Huwag mo nang isipin pa yun. Dahil ako naman ang gagastos para sa atin eh. Kung may gusto ka pang bilhin, sabihin mo lamang sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Ano ka ba Nolan? Hindi naman ako ganun eh. Wala naman akong ibang hinahangad pa. Kahit saan kainan naman tayo pumunta, okay na okay lang sa akin. Hayaan mo, sa susunod, kapag naksweldo na ako naman ang manlilibre sa'yo. Hindi na kailangan Sarah. Iyang pera mo, itabi mo na lamang para sa'yo. May sapat na ipon naman ako para sa atin. Kaya kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na makasama kita ng mas matagal, ipinapangako ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Bibigyan kita ng isang komportableng buhay. Mahigpit na hinawakan ni Nolan ang kamay ni Sarah. Sa puntong yun, sigurado na nga siya sa kanyang sarili na ang babaeng nasa tabi niya ngayon ay ang babae na gusto na nga niyang iharap sa altar. Pero Nolan, matanong ko lang, ano ba talaga nagustuhan mo sa akin? Kunot noong tanong ni Sarah.
Nang dahil sa tanong na yun, muling bumalik sa isipan ni Nolan ang kanilang unang pagtatagpo. Sa totoo lang kasi Sarah, noong kita pa lamang natin sa palengke, nakita na kita noon na nagbibigay ng pagkain sa mga pulubi. Hindi ko maiwas na humanga sa mga kabaitan mo. Dahil sa panahon ngayon, bibihira lamang talaga ang mga babae na katulad mo. Ganoong klase ng babae kasi ang gusto ko talaga makasama. Napakabait mo pa rin sa ibang tao, kahit na ikaw mismo walang-wala rin. Sigurado ako, mas magiging mabuting ina ka pa at asawa para sa magiging anak natin. Nakangiting pagkukwento niya. Naawa kasi talaga ako sa tuwing nakakita ako ng mga taong nagugutom. Naranasan ko rin kasi yan noon, ang magutom at walang makain. Kaya araw-araw talaga, sa tuwing kaya ko, binibigyan ko ng mga pagkain ang mga pulubi sa palengke. Ibinabalik ko lamang sa kanila ang mga kabutihang natanggap ko. Mas lalo mo talaga akong pinapahanga, Sarah. Masayang masaya ako dahil mas naging malapit tayo sa isa't isa. Dugtong pa ni Nolan. Nang dahil sa walang sawang kabaitan na ipinapakita ni Nolan, hindi na nga rin napigilan pa ni Sarah ang bugso ng kanyang damdamin. Kinabukasan ay dumating na nga rin ang isang mahalagang araw para sa kanya. Kahit napagpasyahan nga rin niya na ipakita kay Nolan kung gaano niya ito pinapahalagahan. Inihanda niya ang kanyang sarili para aminin na nga ang katotohanan. Naganda nga rin siya ng isang napakalaking sorpresa para sa kaarawan ni Nolan. Nilagyan niya ng napakagandang dekorasyon ang buong mansyon. Nagluto nga rin siya ng mga masasarap na pagkain na paborito ng lalaking lubos niyang minamahal. Noong kaarawan na nga ni Nolan, ay nagulat na nga lamang talaga siya noong pumunta siya sa mansyon para sunduin sana si Sarah. Para saan ang lahat ng ito? Nagugulo ang tanong ni Nolan noong makita niya ang kabuuang ayos ng mansyon. Ikaw talaga, Nolan, no? Di ba nga kaarawan mo ngayon? Napakamot na lamang sa ulo si Nolan. Bata pa lamang kasi ako, Sarah. Isang normal na araw lang yun para sa akin. Hindi ko naranasan noon na maipaganda tuwing kaarawan ko dahil mahirap lang kami. Maraming salamat, Sarah, dahil sa unang pagkakataon naramdaman ko ngayon na espesyal ako. Maluhaluhang sambit ni Nolan. Tara na, Nolan, kumain na tayo. Ipinagluto kita ng mga paborito mong pagkain. Alok ni Sarah na mas lalong nagpangiti kay Nolan. Kitang-kita nga talaga kay Nolan kung gaano ito kasaya ngayon. Sa tuwing nasisilayan niya ang mukha nito, mas lalong gumagaan ang pakiramdam niya. Maya-maya pa, ibinigay na nga niya dito ang isang malaking sorpresang inihanda niya. Ikaw talaga, Sarah, oh. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan pang gumastos para sa akin. Itabi mo na lamang ang sahod mo sa pagiging labandera. Nahihiya talaga ako sa tuwing nagbibigay ka pa sa akin. Naiintindihan ko naman ang kalagayan mo at mas matutuwa pa ako kung ibibili mo na lang yan ng sarili mong gamit. Huwag ka nang gumastos pa kung para lang sa akin. Nolan, pinaghandaan ko ang regalong yan at alam ko matutuwa ka dyan. Minsan lang sa isang taon ang kaarawan mo, kaya wag mo na akong pigilan pa na magbigay ng regalo sa iyo. Sige na, buksan mo na yan. Hindi makapaghintay na sambit ni Sarah. Binalot naman ng matinding gulat ang mukha ni Nolan noong makita niya kung ano ang laman ng isang maliit na kahon. Naguguluhan siyang tumingin kay Sarah habang hawak ang isang susi ng bagong kotse. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong niya pa.
Lumapit naman si Sarah sa kanya. Niyakap niya muna ito bago siya muling nagsalita. Pasensya ka na, Nolan, kung inilihim ko sa'yo. Hindi naman kasi totoo na labandero ako dito sa mansyon. Ang totoo niyan, isa akong engineer at nagtatrabaho ako sa isang malaking kumpanya. Tulad mo, nagsumikap din ako sa buhay para makamit ko ang lahat ng mga bagay na meron ako ngayon. Natulala nga talaga si Nolan sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ang babaeng minamahal niya ay mas mayaman pa pala kumpara sa kanya. Hindi naman ako magagalit sa iyo, Sarah. Pero tandaan mo, kahit ano pa man ang estado mo sa buhay, hindi talaga magbabago ang katotohanan na ikaw lang ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Naiintindihan ko rin kung bakit ginawa mo yun. Mahirap na nga rin talaga magtiwala, lalo na sa panahon ngayon. Tuwang-tuwa nga talaga ang puso ni Sarah dahil naiintindihan siya ni Nolan. Sa totoo lang din kasi, Nolan, marami kasi ako naranasan noon kung saan napagsasamantalahan ang kabaitan ko. Kaya noong nakilala kita, aaminin ko, hindi buo ang tiwala ko sa iyo. Nagkaroon ako ng pagdududa na baka kapag sinabi ko sa iyo ang totoong estado ko sa buhay, lokohin mo lang ako. Masaya talaga ako sapagkat habang nakikilala kita, nakakasigurado ako na mabait kang tao. Kaya tanggapin mo ang regalo kong yan, Nolan. Gusto ko lang ibalik sa iyo ang lahat ng kabutihan na ibinigay mo sa akin. Mahabang paliwanag ni Sarah. Maraming salamat sa tiwala mo, Sarah. Pangako, hindi ko sasayangin ang pagmamahal na ibinigay mo para sa akin. Mas lalo kong papatunayan sa iyo na totoo ang intensyon ko na protektahan at alagaan ka. Mahal na mahal kita, Sarah. Mahal na mahal din kita, Nolan. Wala na akong ibang mahihiling pa dahil alam ko hindi ka naaalis sa tabi ko. Matapos ang revelasyong yun, mas naging masaya sila sa piling ng isa't isa. Nagdulot ito ng mas maraming ngiti at tawanan sa kanilang araw-araw na buhay. Hindi nagtagal, nagpakasal na nga rin silang dalawa sa isang engranding seremonya. Noong karawan ni Sarah, nagpasya si Nolan na bumawi sa mga surprise na tanggap niya noon. Dinala niya ang kanyang asawa sa iba't ibang magagandang lugar para magbakasyon. Sa puntong yun, labis ang tuwa na kanilang nararamdaman sapagkat sa kabila ng mga paghihirap na kanilang naranasan noon, wala namang kapantay na ginhawa at kasiyahan ang bumalik sa kanila sa kanilang bagong simula bilang mag-asawa. Maraming nalaman si Sarah sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan noon. Napagtanto niya na kahit gaano pa man kahirap ang buhay, may mga taong mata pobre na mangmamaliit sa iyo at magtatawanan siya dahil sa kanyang estado sa buhay noon. Pero ang pinakamahalaga ay ang kanyang mga nalaman sa mga hamon na ito. Ang tanging magagawa mo lamang ay huwag hayaang makaapekto ang lahat ng mga masasakit na salita na sinasabi nila sa iyo at sa halip, magsumikap ng mas mabuti para magtagumpay. Higit sa lahat, huwag ring mapagod na maghintay dahil darating din ang araw na may isang taong handa magmahal sa iyo ng buo at totoo na hindi tumitingin sa estado sa buhay kung hindi sa kabutihan ng iyong puso. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Sarah. Sa kwentong ito ay pinapaalam, ayon nga sa karamihan, kung nahihirapan kang gawin ang mga bagay na pinapangarap mo, tiyak din na tama ang iyong ginagawa. Ipagpatuloy mo lamang ito hanggang sa makamit
ang tagumpay na iyong nais. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV,